Eto na naman po mga kababayan, pag-uusapan na naman po natin yung mga walang kakwenta-kwentang tao sa Pilipinas, mga bossing. Putang ina 'tong mga 'to kasi. Hindi hindi na ho mga natapos, 'no? Welga dito, welga doon. Uwi na si Tatay Digong. Oh, uuwi na 'yan. Kailan? May siguro kapagka yung siya ay, acquitted, 10 years, 'no? Pero kapagka hindi acquitted, ay nako, sorry, 'no? Pero totohanan lang ho tayo, real talk lang tayo. Kapagka hindi ho acquitted 'yan, eh, malamang ang uwi niyan mga boss, eh, abo na, 'di ho ba? O ngayon ho, panoorin natin mga kababayan, naku ha, ipinagmamalaki nila yung, ilan daw yung pumirma, 160,000 daw ho mga bossing, doon para iuwi si dating Pangulong, Rodrigo Duterte at pumunta na daw po sila sa Supreme Court mga kababayan. Pakinggan muna natin, mga bossing, etong isa sa kampo ni Duterte na eto yung ano, eh, 'di ba, yung nagsabi na, sindihan yung mga lighter tapos pupunta sila sa Malacanang. Ay putang ina boss, nasaan na yun? Wala lang, puro salita lang, puro kagaguhan lang. Pakinggan muna natin si Boy Lighter mga bossing, Dito kami sa harap ng Supreme Court para i-submit namin ang petition ng mamamayang Pilipino na dapat may pabalik doon si Pierre Dip. Kaya ngayon, February 23 ay daladala namin ang mga suporta, ang mga pirma ng mga mamamayang Pilipino na mamamayang Pilipino. Alam mo ba kapagka sinabi mong mamamayang Pilipino, ay kumbaga ilang milyon 'yan? Kung hindi ako nagkakamali, 119 million na ang mga Pilipino, 'no? 119 million plus na kung di ho ako nagkakamali mga kababayan. Pero kung sasabihin mo 160,000 lang yung napapirma mo o napapirma ninyo sa loob ng ilang buwan, ay hindi mamamayang Pilipino 'yan. DDS lang 'yan. Di ba? DDS lang 'yan. Tingnan mo ha, boy. Oh, kung talagang sinusuportahan kayo, ano po, kung talagang sinusuportahan kayo ng mamamayang Pilipino or DDS na lang, 'di ba pinagkakalat ninyo magkano, ilang kayo? 'Di ba pinagkakalat ninyo milyon pa kayo? Eh, magkukumahog yang mga 'yan. Alam ko meron kayong ano, eh, meron kayong, papirma doon po sa online. O bakit ngayon yung mga DDS hindi nagpipirmahan? 'Di ba, puro na lang Tatay Digong, iuwi niyo na si Tatay Digong. Anak ng putak na 'yan, oh. Wala na sumusuporta sa inyo. Pati yung mga kapwa ninyo DDS, tamad na, 'no? Napapagod na. Gising na sila sa katotohanan na kahit anong pagpapapirma ninyo, na kahit anong bisita niyo diyan sa Supreme Court, wala nang mangyayari. Hindi na mapapauwi si dating Pangulong Duterte. Or baka naman kaya niyo ginagawa 'yan, eh, nagkakapera kayo diyan. 'Di ba, balita ko yung ibang mga vlogger sa inyo, eh, ang tirada na do sa mga OFW is, manghingi ng pera sa mga OFW, eh. Oh, baka yun na lang ang dahilan kung bakit niyo mga pinaggagagawa yan. Oh, sige, para po patunayan mga kababayan, na hindi man lang umabot ng 200,000 yung kanilang pinapirma. Oh, eto galing na po kay Boy Lighter. wala kay PRRD at itong panawagan namin na i-push ng government ng Supreme Court ang Administrasyong Marcos na kunin si PRRD at ibalik sa ating bansa. Kunin. Ano yung kunin? Parang ano lang, parang, isang gamit lang, Oh, parang yung tipo ho bang, "Oh, kunin mo na yung ano, yung pinatago mo dun, kunin mo na yung iniwan mo dun." Ganun lang kadali iyon? Kahit na umabot pa nga ng 1,000,000 yang pirma ninyo, malabo yan, eh. Malabong pabalik si dating Pangulong Duterte, eh. Dahil meron naman tayong batas sa Pilipinas. Di ba? Meron tayong umiiral na batas sa Pilipinas. Meron tayong matalinong mga abogado. Oo nga. Kaso ang problema, do'n sa dating Pangulong Duterte, ay ipinaramdam niya diyaan sa mga, kapamilya ng mga biktima na wala silang makukuha, na kumbaga kakampi or wala silang makukuha
na maayos na paglilitis, na patas na paglilitis doon sa kanilang mga, mahal sa buhay. Lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nakita mo nga, narinig ni dating Pangulong Duterte na iniimbestigahan siya ng ICC. Ano ginawa? Kumalas. Oh, 'di ba? What more kung sa Pilipinas pa, kinasuhan niya si dating Pangulong Duterte. Ano ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla, mga bossing, nung, mayroong siyang hinahanap na mga ikinaso ni dating Senador Antonio Trillanes sa mga 'yan, hindi daw makita, hindi daw mahagilap yung mga, i-file na ikinaso ni Trillanes sa Ombudsman sa mga 'yan. Paano ba naman kasi nung panahon na yon ang ombudsman, si Martires na appointed ni dating Pangulong Duterte. Nakita mo, boy? Kaya yung mga biktima at yung mga kaanak ng biktima, dun sila nagtungo sa International Criminal Court, bata. Oh, Na dapat umusga kung ikaw ba'y nagkasala o hindi. Unang-una sa lahat, si walang nagkaso talaga, no? Kasi nandoon yung kaso sa ICC. PRD walang kaso sa Pilipinas. Wala talagang kaso. Kasi nga, nandoon nga sa ICC yung kaso. Hindi na sila sumubok pa dahil alam nila na walang kahahantungan. Ang nakaupo si dating Pangulong Duterte Oh. Tapos siya din yung ihahabla nila. Walang laban. Di ba? Di ba? Ilan pong grupo ito at ilan po yung mga pumirma sa petisyon? Marami ang pumilma sa Madami. Ilan pong grupo ito at ilan ang pumirma sa petisyon? petisyon, pero yung dala namin nasa 500,000 ba yun? 100,000 daw, mga kababayan. 500,000? Totoo ba yan? 100,000 pa lang ang isasubmit namin ngayon. Tarantado! 100,000 lang pala. Kala ko naman, sandamakmak. Ilang porsyento ho ng mamamayang Pilipino yon? Ipagpalagay na natin na 100 million, mga kababayan, ang Pilipino. Wag na yung 119 million. 100 million na lang po para madali ang komputasyon, mga bossing. Ang 1 million, 1% yun Di ba? So, ibig sabihin, ilang porsyento yan? 0.01% ng mamamayang Pilipino. Tapos ang lakas ng loob mong tarantado ka na sabihin na pang mamamayang Pilipino yan o galing sa mamamayang Pilipino? At yes, meron. Pero 100,000 lang muna kasi ito yung first batch. So meron pa kaming second batch. Kailan pa yan matatapos yung second batch ninyo? Mukhang pigang-piga na yan, Brad. No? Ilang buwan nyo nang ginugol yan. Yung mga kapwa nyo DDS, tamad na dahil nga paulit-ulit kayo, uuwi na. Hanggang ngayon, nandoon pa din si dating Pangulong Duterte. Third, fourth, fifth, hanggang Kingin ang yan. wala bang yung third, yung second, third, fourth, fifth, mga bossing. Baka ano na yun, baka tigok na ang dating Pangulong Duterte. Wag kayong magagalit, mga DDS. Real talk lang tayo. Ako, miski sabihin nyo na malapit na akong mamatay, pagdating ko ng 60, 70, 80, okay lang yan, tatanggapin ko. No? Dahil yun naman ang katotohanan. Di ba? Yung second, third, fourth, fifth, kailan pa yan? Patay na ang dating Pangulong Duterte. sa makuha namin ang lahat ng boto ng mamamayang Pilipino nagmamalaki. Umaasa sila na makakuha ang lahat ng boto ng mamamayang Pilipino. Di ba? Tuloy! Wala na yata. PRD. Wala na. Hindi na maiuwi yan, boss. No? Pagpasensyahan mo na. Kasi naman yung abogado ninyo, kung ano-anong kaartehan yung mga pinaggagawa, kung ano-anong mga katsaringan na lang. Hindi rumekta doon sa kung ano talaga yung concern at kung ano talaga yung kinakailangan na sagot para mapalaya agad ang dating Pangulong Duterte. Wala ho Kung ano-ano, kesyo nanghihina na ang dating Pangulong Duterte, kesyo 2 beses daw na bumagsak or whatever. May doktor naman nagsasabi, okay, ang dating Pangulo